Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ito na po ang last review natin ngayong 2024. I-review natin ngayong year-end ang iPhone X. Sulit pa ba to going 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, very exciting itong review natin dahil i-review na rin natin finally ang iPhone X. So nakakatuwa kasi ito po yung first ever na ni-review ko nung early 2024. Ni-review ko to ng January 2024. Ngayon, i-review ulit natin siya ngayong December 2024 or year-end 2024. Dahil nung ni-review ko to noong January 2024, medyo mahal pa siya. Nasa 10 to 11,000 pesos to 12,000 pesos pa ngayon. iPhone X na 256 or 64 gigabytes isa sa 9 to 10,000. Pero ngayon mga J-Vlog sa Green Hills ang iPhone X, ngayong year-end ay sobrang mura na lang po mga J-Vlog. At usually, ang makikita na rin talaga nating storage is 256 gigabytes. Parang hindi na nila kinukonsider 64. Kasi going 2025, mas piniprefer syempre ang 256. Kasi po, wala pong nilabas ang Apple na 120 gigabytes na variant ng iPhone X. So, clear tayo dyan na wala pong 128 to. So, 64 and 256. Kaya medyo malayo yung gap nila. Pero ngayon, sa presyo nila, sobrang lapit lang mga J-Vlog. Kaya, for me, mas maganda i-consider yung 256. Kasi yung 256 mga ka-J-Vlog ng iPhone X ngayon, makakuha na lang kayo ng 8 to 9,000 pesos for the 256. Again, 256 gigabytes na iPhone X. Doon tayo syempre bibili sa shop na nire-recommend natin ang CMB Gadgets kay Ate Mayet Stall XA07 ngayong December. Pero again, pag napanood nyo ito ng January, baka po may iba yung shop nila. Kaya pumunta na lang po kayo sa kanilang permanent shop sa 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City, ang Keniel Telecom by CMB Gadgets. So, kung naghanap kayo ng mga legit iPhones, doon po tayo pupunta sa nire-recommend natin shop, ang CMB Gadgets. So, yun nga mga ka-J-Vlog, ang iPhone X, wala silang 64 . Pero, nakatagtanong ako sa iba, yung 64 ngayon ng iPhone X, naglalaro na lang sa 7 to 8,000 pesos . Tapos, yung 256, 8 to 9,000. Syempre, dito ako sa 256, mas mura mga ka-J-Vlog. Double the storage, at mas magagamit natin yung storage niya for storing photos, videos, diba? Marami tayong, kumbaga, may store sa iPhone X na 256 gigabytes compare sa 64 gigabytes. So, yun nga ang iPhone X, I sad to say, hanggang iOS 16 na lang po ito. Pero, wag kayong mag-alala mga J-Vlog. Ang iOS 16 ay napakatagal po yan magiging relevant sa market. Matagal pa po yan masosupport ng mga application like Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, YouTube, at marami pang iba. And even games, ML, matagal nyo pang magagamit ng iOS 16. Kaya maganda pa rin naman i-reco ang iPhone X, mga ka-J-Vlog. At nawala nga sa OS update ang iPhone X. Kasabay niya ang iPhone 8 and 8 Plus. Nawala sila sa update ng year 2022. So, 2 years na po walang OS update ang iPhone X. Pero still, nagagamit pa rin natin siya or nadadownloadan pa rin naman natin siya ng mga apps dahil supported pa yung mga apps ng iOS 16. Hanggang iOS 15 po, ang supported pa ng mga application, kaya even iPhone 6s and iPhone 7 ay still supported pa rin po or nagagamit pa rin po natin yan. Ito, meron tayong iPhone 7 Plus dito. Ayan, sa pinsan ko to. Pero nabili ko rin to sa GH at palit na yung battery nito. And very usable pa. Nakakapag-ML pa dito, COD, Genshin, di ba? Kasi yung iOS 15 ay still supported pa. So ito nakakatuwa sa iPhone. Nawalan to ng update year 2021. Ngayon 2024, going 2025 ay nagagamit pa natin ng iPhone 7 Plus. So again, kahit wala na pong OS update ang iPhone X, ay still nagagamit pa po natin yan. Kaya matik sa 2025, lalo lang murang-mura na lang po ang iPhone X, maganda pa rin naman po siyang gamitin going 2025. Pero, ito magiging kalaban nyo sa iPhone X. Battery. So, syempre, older units ng iPhone, meaning medyo mabilis silang malubat. Meron tayo mapapurchase pa na iPhone X na original battery. Usually, mga original battery na lang yan. Nasa 80 plus na lang talaga mga battery yan. Even 79 na. Or below 80 na mga battery health yan. So, meron tayong mga kuha dyan mga 77, 79, 80, 81, 82, 83. Makakuha kayo ng iPhone X na original battery na 87% battery. All goods yan mga ka-J-Vlog. Kunin nyo na yan dahil, quick reminder lang, na-release po ang iPhone X year 2017. So, kung computing nyo, 7 years na po, going 8 years na po ang iPhone X. Kaya kung makakuha pa kayo ng mataas sa battery health, all goods pa yan. Kumbaga, super slight use lang ng battery niyan.
Pero kung makakita na kayo ng 100% niyan, 90 plus battery health, baka po palit na po battery niyan. Dito naman sa CMB Gadgets, meron na tayong mga iPhone 10 na napalitan ng battery kaya 100% na siya. Pero maganda naman sa shop na to, yung nire-recommend ko shop, sinasabi nila na palit battery. Hindi nila sinasabi na original battery or wala sila talagang boosted doon. Hindi sila nagbo-boosted diyan. Kaya maganda doon, very transparent yung shop na yan. Pero again, hindi naman po meaning pagpalit battery ay pangit po yung smartphone. Hindi po ganon. Maganda pa rin po naman gamitin ang performance ng iPhone as long as maganda naman po yung pinalit na battery. So kung maganda naman yung pinalit na battery, huwag kayo mag-alala dyan. Take for example, itong iPhone 7 Plus ko nga. Napalitan ko lang to ng battery noong ngayon 2024. Pero nabili ko to sa Green Hills, nasa 80 na to or 79% battery. Nasa service na to pero ginamit ko pa rin. Binalita ko battery nito after 1 year. Nasa 69 nata battery health niya. Tapos sobrang naglolo ko na siya. Kaya yun na yung sign na pinalitan ko na yung battery ng aking iPhone 7 Plus. And yun nga, nasa 100% na to. Napaganda na ng performance niya. Parang bumalik nga sa brand new performance itong iPhone 7 Plus na to. Again, as long as yung pinalit pong battery ay maganda, huwag kayo mag-alala dyan mga J-Vlog. All goods pa yan. So sa quick specs naman tayo ng iPhone 10. iPhone 10 is powered ng Apple A11 Bionic chip na steel. Ay maganda pa rin po yung gamitin. Malakas pa rin naman po yung ang Apple A11, kaya huwag kayo mag-alala. Kayang-kaya pa rin niya makipagsabayan sa mga higher entry-level smartphones today. So, yun. Meron siyang 5.8 inches Super Retina XDR OLED display. So, ito po yung first ever OLED display ng iPhone at first ever na merong notch display ng Apple. And standard 60Hz, dual rear camera system. So, hindi pa naman uso dati ang ultra-wide camera. Kaya ang secondary camera niya is telephoto lens. So, wala tong any ultra-wide camera. Ang front camera niya is HD 720p. So, ang front camera niya ay hindi po support yan ng 4K. Ang 4K support lang is rear camera. Kaya yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng smaller form factor ng iPhone, maganda rin naman i-consider yung iPhone 10. Pero yun nga, wag nyo naman i-compare ulit to sa Android when it comes sa battery. Napakalayo mga J-Vlog. Definitely clear winner dyan when it comes sa battery. Android talaga mga J-Vlog. Mas maganda battery performance ng Android compare dito sa iOS or sa iPhone 10. Kaya yun nga, maganda pa rin naman ang performance ng iPhone 10. Ang pinaka-main lang talaga magiging kalaban nyo dito is battery. Pwede pa naman siya maging main smartphone. Pero kung gagamitin nyo sa gaming, expect nyo na few hours lang po tatagal na itong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog ang ating full review or quick review dito sa iPhone 10 ngayong year-end 2024. So asahan nyo, syempre i-review rin natin siya asahan nyo, i-review pa rin natin siya sa 2025. Pero pinaka-main na tanong, Lods, okay pa ba ito bibilin? Lalo na sa January, bibili ako eh. Ngayong 2025, okay pa ba bilhin itong iPhone 10? Lalo na, mura na kasi. Again, ang SRP nito dati nung na-release sa Philippines, 60 to 70K nung 2017. Ngayon, alam ko, marami sa atin, lalo na ako, pinapangarap lang dati ang iPhone 10 noong 2017. Pero hindi natin kaya kasi sobrang mahal eh. Ngayon, ay kayang-kaya na natin bilhin 8 to 9,000 pesos may iPhone 10 ka na solid pa rin naman ng performance. Maganda pa rin ang performance ng chipset. Hindi pa yan mabagal. Pwede pa tayo mag-download ng mga application even though wala na siyang software support. So, kung sa ganyang presyo mga J-Vlog, definitely maganda pa naman ding i-purchase ang iPhone 10 going 2025. As long as nasa-support pa rin siya ng mga application, very usable pa rin siya. Ang habulin nyo rin kayo sa iPhone 10 mga J-Vlog, yung camera talaga or yung video camera rin nitong smartphone na to. So, okay siya i-purchase dahil sobrang mura na lang. Kung bibili rin kayo nito, suggest ko na sa inyo, 256 na po ang bilhin nyo. So, doon ko lang kayo re-recommend. Of course, sa binibilang ko ng iPhone, wala iba kundi sa CMB Gadgets kay Ate Mayet. At meron silang permanent shop sa 3rd floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City, KL Telecom by CMB Gadgets. Click nyo lang po yung link nila sa description box, yung Facebook page nila, mag-inquire na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, BBI 500 pesos cash discount pag bibili kayo ng iPhone 10 sa shop nila.